Minsan, gagalit din tayo dito kay Karen Davila, pero minsan tumatama din siya. Pakinggan natin, oh. Representative Erice, are you hopeful? Because it seems to me that your colleagues are protecting Zaldico. It doesn't seem like they want to know the truth. Kauumpisa pa lang, binotion nyo na. Sinabihan na kayo, ba't pa i-invite? Sinabi ni Garin, let's not make it about personalities. Which, by the way, ang nagnanakaw, personalities. Correct. So, ang tanong ko, what kind of hearing do you expect? Ngayon pa lang, tinatakpan na ng mga kasamahan nyo. Ayaw na mag-invite ng, even as resource persons. Now, are you hopeful with the committee chairman, Terry Redon? Because when I interviewed Terry Redon on Head Start, he was already defending Zaldico. He said Zaldico divested from SunWest, etc., etc. There's no proof. So, for a committee chairman to already be defending another colleague who could be a resource person, what do you make of that hearing? Wala talagang didipinsahan yan. Si Zaldico, si Martin Romualdez, didipinsahan talaga yan. Maniwala kayo sa akin ng mga kongresista. Tayo lang pinagluloko dyan eh. Pinipilit nga nila i-divert papunta sa mga Duterte, kaso hindi talaga nila kaya eh. Inaano nila si Pulong, nung panahon daw ni Tatay Digong, wala, may proyekto talaga, walang ghost projects eh. Ganun ang mga kongresista ngayon. Himod puwit. Paano ba naman hindi himod puwit? Sila yung may hawak sa kaban ng bayan. Pag hindi ka sumunod sa piking Panginoon, wala kang proyekto. Ganun katindi. Tingnan mo ang nangyayari kay Kung Pulong Duterte. Walang kaproyekto-proyekto. Flood control projects, hindi man pinunduhan. Simula 2022 hanggang 2025, zero eh. Mga big ticket projects, zero. Sa Mindanao, zero. Kaninong kababalagan yan? Yung dalawang magkaibigan, Zaldico at Martin Romualdez. Ngayon, pag hindi nila didipinsahan si Martin Romualdez at Zaldico, yari sila. Tingnan nyo po ha. Ganito po ang kalakalan. Ganito po katindi ang nangyayari ngayon under Marcos admin. Billions of flood control funds concentrated in rolling parties, says Ibon Foundation. Yung mga political party po na maraming pondo sa flood control projects. Tingnan mo naman ang namamamayagpag. Lakas CMD ni Tambaloslos. Ilang bilyon ang para sa political party na yan. Pondo di umano sa flood control projects na yan. 245 billion pesos. Itong 245 billion pesos na pondo para sa flood control, para sa lakas, nagamit kaya sa tama ito ng kanilang mga kalyado? Sunod, in UP, 87 billion pesos. In PC, 79 billion pesos. In P, 50 billion pesos. Partido Federal ng Pilipinas ni Ngiwim, ilang bilyon? 38 billion pesos. Liberal Party, 16 billion pesos. PDP, zero. Utsa, tingnan mo si Ngiwim, partido niya, 38 billion. Sinong mas malakas? Siyempre, si Lakas, Tambaloslos. Sa ganyang hatian, sa ganyang alokasyon, sino ang presidente? Si Tambaloslos. Sino makapangyarihan? Si Tambaloslos. Nasaan si BBM? Walang kwenta week. Ito yung nangyayari ngayon. Na kailangan imbestigahan ng maayos. Sayang sana kung magiging chairman na lang talaga si Magalong, no? Advisor lang. Takot din sila. Mag-ingat ka rin Magalong, baka magawan pa siya ng kasalanan dyan, no? Independent Commission. Sarswila rin yan. Ang Independent Commission na tinatag ni Ngiwim, malamang paglilinis sa kanyang pinsan, Tambaloslos. Pero mukhang mahuhulog.
si Saldico magiging collateral damage. Pero hindi nga ako papayag na si Saldico lamang ang magiging collateral damage. Kailangan lahat kayo managot. Kaya dapat mag-resign kang Martin Romualdez ka para wala nang kumbaga kailangan maimbestigahan talaga eh. Paano hindi mag-resign? Sabi nga ho ng ang kapal nga ng mukha eh. Mga retired general, pinapag-resign na po si Martin Romualdez. Ang sabi ho nila, we want you now. Senator De La Rosa, pinapababa sa pwesto si House Speaker Romualdez. Yung pinost po yan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, manifesto po yan, statement po ng mga retired generals, Armed Forces, Philippine National Police, na kinundina na dapat umano mag-resign ka na, Martin Romualdez. Ang tanong, ang kapal ng mukha yan, mag-resign? Hindi yan magre-resign. Ang tanging paraan lang para mag-resign yung buang na yan at matanggal yan sa pagka-Speaker of the House, si Bongbong Marcos, kailangan ka mag-resign. Kasi pag hindi yan mag-resign si Bongbong, hindi rin yan matatanggal si Martin Romualdez. Kasi ang lumalabas ngayon na presidente si Martin Romualdez. Pakinggan natin yung banat ni Guanzon dito. Nang tatalo sa 2025 budget ni Speaker Romualdez sa pinaka corrupt na budget sa buong mundo at history ng Pilipinas. At sino ang chairman ng appropriations ni Speaker Romualdez? Si Saldico. Si Saldico na siyang number 1 representative at founder ng Ako Bicol Party List diyan sa Naga. Ngayon, mga tao, pinapauwi na si Saldico kasi namimiss na natin siya. Kaya, itong si Congressman Saldico, matagal na itong congressman eh. Siya pa nga presidente ng party list, foundation. Nung ayaw pa upuin ni Romualdez sa ako, sa P3PWD siya ang presidente. Hindi man lang siya nakiramay sa amin. Hindi ba dapat ang interest ng Party List Association at Foundation ay para sa kanilang mga miyembro? Pero itong si Saldico, siyempre unahin niya bulsa niya. Ang boss niya talaga, si Romualdez. Yan ang wag na wag niyong kalimutan na pag nakikita niyo yung mukha o pangalan ni Saldico, isalpak niyo na yung mukha dyan ni Romualdez. Correct. Isa lang sila. Hindi nagawa nila yun kung hindi yun utos ni Romualdez. Na sige, mag-insert kayo dyan, magdagdag kayo dyan ng mga flood control nyo, yung mga AKAP nyo, yung mga AX nyo, lalo na yung AKAP dahil wala naman talaga yun eh. Ginawa-gawa lang nila yun ng 2025. At ito namang si President BBM. Sir, appreciate ko talaga yung iyak-iyak ka ngayon, tumutulo na luha mo sa awa mo sa mga tao. Yung awa mo, ilagay mo sa galit mo. Correct. Ipahuli mo na yan si Saldico pag uwi dito. Papailan mo na ngayon ng plunder yan. Total, Sunwest naman talaga yan at Triton eh. Oh, correct. May ebidensya ka naman, ikaw presidente eh. Sa utos mo lang yan, sa DPWs, tsaka DBM, tsaka COA eh. Tapos na yung si Saldico na yan, pag uwi dito, may plunder na. Walang piyansa. Kakanta yan, Mr. President. Ilabas nyo na ang galit nyo. Diyan sa kay Saldico, kung hindi nyo kayang patalsikin yung pinsan nyo na si Romualdez bilang speaker, kasi yan talaga ang mastermind nitong pinaka-corrupt na budget. Abay, hindi na po ito, ordinaryong SOP lang. Ha? Mga hinihingi daw ng mga congressman na ito ay abot hanggang 30 to 40%. Anong matitira po sa mga tulay ninyo? Di bagsak after 5 years. Ano pong anong tawag doon? Rock netting. Rock netting? Lalagyan mo na ng net yung bangin. Bilyon-bilyon na flood control na paulit-ulit lang nilalagay sa budget ng DPWH at hindi naman daw napansin ng Department of Budget and Management. Niluloko. Niluloko niya naman ang taong bayan. Hindi niyo ba ma-computerize yan? Hindi
pa naka-computerize yung mga request na yan bago yan ipasok sa National Expenditure Program ng DBM at pinapasa sa Presidente at pinapasa sa House of Representatives bago umakyat sa Senado? Ano naman po ang katungkulan ni Senator Grace po? Itanong na po natin siya kasi wala pong nagtatanong sa kanya. Baka siya po ay makakapagpaliwanag nito at makatulong po sa ating mga kababayan dahil sa pag-imbestiga nito, di ba? Kasi siya ang chair ng Finance Committee. Balik tayo doon kay Saldico. Ay bakit ka pumunta ka Amerika nung nagkakagulan na dito Saldico? Evidence of guilt yung flight mo eh. Baka pagbalik mo dito iba na itsura mo. Di ka na mahuli. Umuwi ka na dito, Saldico. Baka tubuhan ka na ang kaliskis dyan. Alam mo sa Amerika, maraming dyan, mga kababalaghan dyan. Maraming mga batas yung yung Amerika eh. Pwede ngang under the law of the United States pwede kang papailan dyan eh. Yung ginawa mo, na yun eh. Racketeering na yun eh. Sobra ka na. Sana may makahanap na mga law sa Amerika na nilabag mo. Total, andyan ka naman. Di pwede ka namang hulihin dyan.